Kamusta mga tol? Spurs OKC Game 5 Preview. Best of 3 na lang, no? Anong posibleng gawin ng Spurs tsaka OKC sa mga susunod na laro? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. 4 na laro na. 2-2 tabla. Panalo ang Spurs sa Game 1. Panalo yung OKC sa Game 2 tsaka sa Game 3. At panalo yung Spurs sa Game 4. Kaya yun, naging best of 3 na nga lang ngayon. Nung Game 3, nakita natin, diba? Matindi ang ginawa talaga ng bench ng OKC ron eh. 76 bench points, napakarami. Compared to 23 bench points lang ng Spurs. 24 points si Edwin McCain, 15 points si Cargo, 11 points si Cason Wallace-Stick, at 18 points naman si B2. Paano ba nangyari yung ganyan? Eto, ganito, no? May mga pagkakataon si Cargo at tumataw sa kanya si Wembayaman, diba? At mula Game 1 pa, hindi pa rin nadadala ang Spurs. Kapag tumulong si Wembayaman sa loob, palagi talaga nalilibre si Cargo sa labas, ganyan, no? O yan, tumira na ngayon kambing, portre, patay ka dyan, eh. At marami rin pagkakataon kapag inipit ng Spurs si Nana sa loob, nalilibre palagi si Cargo, no? Yan, portre, itong cover nawa pa nga. So hindi naging effective yung ginagawang pag-ipit ng Spurs kay Nana, diba? Kasi pumapasok yung mga tiro sa labas eh. O ano naman, Cargo, portre, patay ka dyan, eh. Ganyan din yung nangyari kay B2, diba? Ang aga niya ipinasok sa Game 3 tapos buenas pa. Eh na nga, portre, patay din yan. O yan pa, tinan yung depensa. O, Piquero yan, diba? Andyan naman si Corneto, pero may additional pa tumutulong eh, no? Tumulong din si Eskeldon Johnson. Nalibro si B2, portre, patay ka dyan. Kumbaga mga tol, no? Parang medyo sobra yung ginagawang tulong ng Spurs kay Nana eh. Imbis na nandiyan naman si Wembayaman sa ilalim, pati dito sa may free throw tumutulong din sila eh, oh. At yan talaga nakahabol kaagad ang OKC. Nagkaroon ng magandang pagkakataon yung mga kapi ni Nana kasi masyadong pumokus sa kanyang depensa ng Spurs eh, no? Nalibre tuloy yung mga 3-point shooter nila. Yan, portre, patay na naman. Okay, pati na nyo, nasa ibabaw pa lang. Double team kaagad kay Nana, diba? Ang ganda na pasahan ng OKC. Nalibre na naman si Bito, portre, patay na naman. So napigilan nga ng Spurs yung mga mid-range jumper ni Nana, diba? Pero mas masakit yung nangyari eh. Sobrang daming assist na nakuha ni Nana. 12 assist yung nagawa niya dahil nga sa mga 3 points. Patay ka dyan. Okay, pati na nyo, sobrang aga ng double team kay Nana, diba? Cross-court pass, open na open niya, portre, patay din yan. Ang malaking pagkakaiba nung Game 4 mga tol, medyo binawasan ng Spurs yung mga tulong nila kay Nana, ganyan, tingnan mo, oh. Pero maganda pa rin yung ginawang paso ni Nana, ha? Libre pa rin si Bito, portre, tungkab naman yan. Pero actually sa Game 4 mga tol, ang nangyari, sobrang dami pa rin talaga nakuha open siya sa OKC sa 3 points eh. Kaso hindi talaga pumapasok eh. Tingnan mo, oh, baldog na baldog. Lalo na to si Bito, nako po, 1 out of 7 lang siya sa 3 points. Ang dami pang open doon, ha? O yan, baldog na nga. Kung nagkataon pumasok din yung mga 3-point shots ng OKC sa Game 4, kahit siguro mga 5 pang 3-point shots lang, siguro close game yung nangyari dun eh. Kaya nagtuloy-tuloy yung ginagawang depensa ng Spurs kasi nga hindi pumapasok yung mga open shots ng OKC, diba? Ganyan, no? Baldog na nga. Eh paano ko naman nasabing 5 3-point shots lang? Tignan nyo assist ni Nana sa Game 4 mga tol, 7 lang, diba? Sa Game 3 ilan? 12 assist yung nagawa niya eh. Puros 3 points galing yung 5 na yun eh. 6 out of 33 lang sa 3 points ng OKC sa Game 4. Napakababa, 18% lang kahit ang dami pang open shots doon, ha? Samantalang nung Game 3, 17 out of 38 sila sa 3 points. Ang laki ng pagkakaiba eh, no? Labing isang 3 points na pagkakaiba, ganun karami. Hoy, like mo, hype ka, ano na? Mukhang magkakadaya na naman sa next game. Hindi ka ba magla-like? Mag-like ka na! Tapos si Edwin McCain, ang ganda na nilaro sa Game 3, diba? 24 points, 10 out of 21 sa field goals. Isipin nyo yun mga tol, ha? Mas marami pang shot attempt si Edwin McCain kaysa kay Nana eh. Sa bench kasi ng OKC mga tol, ganito ang structure niyan, ha? Si AJ Media at si Edwin McCain, sila yung kagaya ng role na ginagawa ni Nana at ni B1. Kumbaga, sila yung scorer na playmaker, diba? Tapos yung mga kasama nila, si Cargo, si Wallace-Stick, si G.I. Joe, at si B2, o kaya si Aaron Wiggins. Puro spot-up shooters yung mga yun eh. Kaya napaka-importante ng role ni Edwin McCain, diba? Kasi talagang siya yung hawak palagi ng bola para sa OKC eh. At nakagawa nga siya ng 24 points nung Game 3. Pero nung Game 4 mga tol, 1 out of 10 lang sa field goal si Edwin McCain dahil na rin si defense ang ginawa ng Spurs sa Game 4. Markado na siya eh, no? First 2 shots nga siya, pareho butatayan, no? Baos, mansitan. At yan yung isa nagpatalo sa OKC mga tol kasi nga, sabi ko kanina, diba? Scorer yung role niya sa OKC eh. Pero di siya nakascore eh. Eh, eto pa naman yung time na kapag nasa loob yung bench ng OKC, sina Cargo, si Edwin McCain, tsaka si Wallace-Stick, tsaka si B2, lalo sila lumalamang palagi, diba? Sa Game 3 si Edwin McCain, plus 28 plus minus. Si Cargo, plus 28 din. Si B2 plus 22 at si Wallace-Stick plus 8. Hanip, takas eh, no? Pero sa Game 4 mga tol, minus 13 si Edwin McCain, minus 22 si Cargo, minus 11 si B2 at si Wallace-Stick minus 10 naman. O diba, laki talaga ng pagkakaiba eh.
So ang tanong natin, anong mga posibleng gawin ng Spurs tsaka OKC sa mga susunod na laro? Sa Spurs muna tayo ha. Una kasi binago ng Spurs, kung di nyo napansin sa Game 4 mga tol ha, yung rotation ng tao eh. Nung Game 3 kasi kung naalala nyo, lumamak sila agad na malaki sa first quarter. Tapos ang ginawa nila, inilabas kaagad nila sa Wembayaman, diba? At ayun, dun biglang humabol yung OKC kaagad eh. Pero sa Game 4 mga tol, lumamang na naman ang Spurs. Pero ang ginawa nila, mas late na nilang yung inilabas sa Wembayaman sa first quarter. So ayun talaga yung unang adjustment na ginawa ng Spurs eh. Mas naingatan tuloy nila yung lamang nila sa first quarter ng Game 4 dahil nga sa adjustment na yun. Pangalawa, kung mapapansin nyo mga tol, no? Halos ganoon pa rin naman talaga ang defense ang ginawa ng Spurs kay Nana sa Game 4 eh. Siguro ang konti pagkakaiba lang, yung effort nila mag-close out sa Game 4, mas maganda ng konti kaysa sa Game 3, diba? At mas konting ginagawa nilang double team. Pero actually, napakarami pa rin talaga nakakuha ang open shots, nakuha ng okay 3 points eh, no? Hindi nga na talaga pumasok yung mga tira nila eh. So ano ngayon ang gagawin ng Spurs dyan mga tol? Same approach lang ba yan o babaguhin nila sa Game 5? Tingin ko ang gagawin nila dyan, same approach lang din eh. Ang tingin ko kasing nasa isip ng Spurs mga tol, mas gusto nilang yung ibang players ng OKC yung tumira kaysa kay Nana na meron naman talaga ang sense, diba? Tingnan niya mga tol, kahit sa Game 3, kahit na panalo ang OKC, si Nana doon ha, 6 out of 17 lang sa field goals, 35% lang eh. Sa Game 4 naman si Nana, 6 out of 15 lang sa field goals, 40% lang, mababa din eh. So tingin ko, yan ang top priority talaga ng Spurs eh. Mapigilan nila si Nana sa opensa kasi kung titingnan nyo ang lineup ng OKC ngayon mga tol, pilay talaga, diba? Wala si AJ Mitchell, wala rin si B2 na pareho scorer tsaka playmaker ng OKC eh. Kaya nga mapapansin nyo, minsan pinagsasabay pa ng OKC si Nana tsaka si Edwin McCain eh. Kasi sino pa yung playmaker na score nila ngayon bukod sa dalawa? Wala na talaga, diba? Injured nga kasi si AJ Mitchell tsaka si B2. So kapag napigilan ng Spurs yung mga main ball handlers ng OKC na sina Nana tsaka si Edwin McCain, dun mas malaki yung chance na manalo yung Spurs. Katunayan yan, ang ginawa pa nga ng Spurs, hinahas nila palagi si Nana, diba? At meron pa siya nakakuha ang 4 na turnovers. Yan, importante yan mga tol kasi diyan nagsisimula ang mga defense to offense na ginagawa ng Spurs eh. Kapag nakaka-defense sila, nakakatakbo sila palagi, diba? Eh diba kadalasan si Nana rin yung pinagbababa ng bola ng OKC. Eh tinan mo, sikip yan eh, o tapo na naman ang sabaw. Pangatlo, eto, yung bench ng Spurs mga tol. Si Barnes ha, mas binabad talaga nung Game 4 kaysa nung Game 3 eh. At plus 30 siya sa plus minus ha. Pati yung mga ibang pamalit ng Spurs, Dylan Harper, si Eskel Dodjoso, tsaka si Corneto, mas mahaba yung nilaro nila sa Game 4 kaysa sa Game 3. Plus 25 si Dylan Harper, plus 7 si Eskel Dodjoso, at minus 9 naman si Corneto ha. Malaki na improvement na talaga yan mga tol kaysa nung Game 3 na lahat ng bench ng Spurs, ako po, minus lahat eh. Minus 13, minus 23, minus 18, minus 10, ako po. Yan, importante talaga niya mga tol, no? Kung tutusin kasi, kaya naman talaga sumabay ng bench ng Spurs sa bench ng OKC eh. Lalo pa ngayon, injured si AJ Mitchell, diba? Kung mapapansin nyo kasi mga tol, skills wise ha, pantay lang talaga yung bench nila eh. Pero kung yung effort na pag-uusapan, doon talaga palagi nagkakatalo eh, no? At talaga mas maganda yung effort ng bench ng Spurs sa Game 4. Masigla silang lahat, tsaka masipag silang lahat eh. Samantalang parang pagod naman yung bench ng OKC sa Game 4, kaya hindi sila makashoot ng 3 points, hindi sila masyado ramdam eh. So parang nagiging battle of the benches nga itong laban na to eh, no? Kung sinong bench yung mas maganda yung nilalaro, yun palagi yung nananalo. Pang-apat mga tol, points in the paint. Kagaya nung sinabi ko sa preview, diba? Napaka-importante ng points in the paint para sa Spurs eh. Sa Game 3, 40 points in the paint lang ang nagawa nila. Pero sa Game 4, 50 points in the paint. O yan, diba? At sa katudak na dakdak, naging dunk party pa nga, tsaka aliw party pa nga eh. Bakit ba ganyan? Eh kasi mga tol, hindi nagsettle sa 3 points lang ang Spurs sa Game 4. Sa Game 3 kasi, 41 na 3 points yung tinira nila. Medyo madami ha. Pero sa Game 4, 33 na lang na 3 points yung tinira nila. Isipin nyo sa Game 4 mga tol ha, 27% lang sa 3 points sa Spurs, pero tambak pa rin yung OKC, diba? Meron namang Twin Towers ang OKC, malalaki ang mga yan, pero no match naman silang pareho kay Wembayama sa loob eh. Kung ako ang OKC mga tol ha, dapat mas ipitin pa nila ng ipitin ng Spurs sa loob. Pilitin nila tumira ng 3 points palagi yung Spurs, lalo na sa Wembayama ha. 3 out of 7 sa 3 points sa Wembayama sa Game 4, 2 out of 5 naman nung Game 3, pero sa loob nung Game 3 mga tol ha, 3 out of 5 lang sa Wembayama. Isipin yun, ang laki-laki tao, 7-4, tapos 5 times ang tumira sa loob ng laro. Taka ka ba tol? Ang laki mo loko. Pero nung Game 4, laki ng pinagkaiba. 7 out of 12 na siya sa loob. Kung ako naman ang Spurs mga tol, talagang hahanapin ko na hahanapin palagi si Wembayama sa loob eh. Napakadali kayang ialip kapag poste ng Meralco ipapasama mo sa loob.
Panglima, baka hindi nyo napansin na wala yung mga pangahawak ni Frankenstein tsaka yung mga screen niya kayong bayaman para makatira nyo ang kampi sa loob. Paano nangyari yun? Simpleng sagot lang dyan mga tol. Hindi ba nga kasi ng Spurs yung rotation, di ba? Ang nakasabay ni Frankenstein, si Corneto, hindi si Mumbayaman eh. Noong first quarter, nagkasabay sila, starter sila pareho ha. Nakaawat pa kang tirang takot si Frankenstein, di ba? Pero second quarter, asa na? Imbes na mag-start si Mumbayaman na palaging ginagawa ng Spurs, si Corneto pinag-start niya second quarter habang nasa loob si Frankenstein, di ba? At sinabayan talaga ni Corneto yung katawanan ni Frankenstein eh. So nung ipinasok na si Wemby no second quarter, palabas na kagad si Frankenstein, di ba? At nakatapat niya tuloy si Palitong Chet. Kaya hindi mo talaga nakita yung mga panghihila ni Frankenstein eh. So ang ganda talaga na naging epekto nung binago ng Spurs yung rotation nila, di ba? Natapos pa na magandang Spurs yung second quarter. Kaya ayun, mas lumaki pa nga yung lamang nila. So anong pwedeng gawin ng OKC sa ganyan? Hindi syempre, pwedeng baguhin din nila yung rotation nila para masabayan palagi ni Frankenstein si Mapayaman. Tapos pang-anim mga tol, referee ha. Nung game 3, 28 na fouls na tinawag sa Spurs, napakarami talaga eh. 33 na free throw attempts ang OKC ha. Pero nung game 4, 20 na fouls na lang ang Spurs, hanep. At 18 na free throw attempts na lang ang OKC ha. 15 na free throw attempts sa pagkakaiba ng game 3 tsaka game 4, ang laki eh no? O ano ba naman nangyari dyan? Bakit ganyan? Maraming pagkakataon nakita natin sa game 4 mga tol, tumumba palagi si Nana, di ba? Pero hindi pumito yung referee eh. Minsan miss call naman talaga, dapat talaga meron foul kay Nana kaya bumagsak siya eh. Pero pinabayaan na palagi ng referee, no? Hindi umubra sa referee yung mga ginagawa patong-patong ni Nana, di ba? Kahit sobrang daming best pa niya sa bumagsak, bira lang talaga siya pinituhan eh. So medyo umubra talaga ng konti yung tawag ng referee para sa Spurs sa game 4. Except na lang doon sa isang pagkakataon, na halatang halata, wala naman talaga foul eh, no? Pero pinituhan pa rin ng referee kasi bumagsak si Nana eh. Baka nga doon nagsimula yun mga tol eh, no? Baka nahiya yung referee sa tawag na yun kaya hindi na pumito ulit eh. Kaya nangyari mga tol, mas naging pisikal ang Spurs talaga kay Nana eh. Mas depensa tuloy siya na maayos. Eh ano naman pwedeng gawin ng OKC sa ganyan? Eh di syempre, magsusumbong sila sa nanay nila pag uwi nila sa bahay, di ba? Para usapin yung tatay nila ng referee para pituon na naman ang pituon ng Spurs sa game 5. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. O ano pang imas, malaki, makita ng OKC.